Hello guys, may share pala ako habang may ginagawa ko. Na na-realize ko lang no how to avoid na maging slave ka ng world. Pinakaunang pinaka first na kailangan natin gawin, yung hindi natin i-compare yung buhay natin, yung sarili natin sa iba. And paano mo may iwasan yung syempre hindi mo siya like 100% maiiwasan agad kasi may mga nakakasalamuha ka, di ba? Hindi ka naman Amish. Hindi ka naman nakatira sa, alam mo yun, sa bundok na isolated, di ba? So, talagang prone tayo na i-compare yung sarili natin. But then, maiiwasan siya siguro ng mga 90 to 95% kapag tinigilan mo yung gamit ng social media. Ito naman is yung para dun sa mga nahihirapan to avoid na i-compare yung sarili nila kasi siguro may super lakas na tao na hindi naman talaga na nako-compare yung sarili niya sa ibang tao even na may mga nakikita siya sa social media. But then real talk lang, hindi ko alam kung may 2% ba yan ng people, 3%, hindi ko alam. But then, ito yung reality na lalo na kapag nakikita mo sa ibang tao yung mga nangyayari sa buhay nila, di ba? Hindi maiiwasan mako-compare mo. And ang nangyayari is, you don't get to appreciate what you have. Di ba? So, ito yung pinakamagandang way para maiwasan mo yung mga ganyan. Stop using social media. Ito yung lalo na yung Facebook ha. Kasi Facebook talaga is lahat sobrang hindi mo na siya makokontrol yung nasa timeline mo lalo na kapag sobrang dami mong fina-follow, ganyan. So yun, mas maganda na i-stop mo yung social media, di ba? So for example ha, kapag ikaw ay alam mo na madami kang mga achievements, okay naman yung buhay mo. Pero somehow gusto mong ipakita na ganun ka, 'di ba? So, kasi nag-flex ka eh. Parang sinasabi mo na I'm blessed because God gave me this, ganyan. So, ang ginagawa mo is you tend to show it to the people. But yung danger nun is talaga ba that you really want to like encourage or to inspire other people or gusto mo lang magyabang, 'di ba? Hindi yan masasagot ng ibang tao, sarili mo lang yung makakasagot niyan. So if you really want na hindi ka maging slave ng mundo, iwasan mo na yung mga ganung bagay. Alam nyo, as for me, ang reason ko kung bakit I stopped using Facebook is because yung toxicity ng yung negativity ng mundo, nakikita ko. And nalulungkot ako na parang yung energy ko nagiging low kasi sa mga hindi magagandang nangyayari sa mundo. I don't know, pero super affected na ako now. Dati, parang bahala kayo sa buhay niyo, ganyan. But, recently, hindi ko na maaalis sa isip ko that nalulungkot ako sa mga nangyayaring hindi maganda sa buong mundo. So, yun ang reason. So, what I do now, kahit nga Instagram, tinigil ko na din. But yung TikTok kasi, doon ako nag-evangelize. Kailangan ko ng social media para ma-share yung word of God. Kasi hindi naman ako speaker, hindi naman ako pastor, hindi naman ako teacher na makakapag-share ng gospel, ng word of God sa madaming tao. I don't have that opportunity. So what I do is, I just use my own platform. And yun yung TikTok. And
Yun nga lang, my dilemma is, sometimes I ask myself kung bakit ako nag-share ng gospel. Though alam ko sa sarili ko na I want to share the gospel. I want to share the word of God. But then, minsan kasi nako-corrupt. Maging honest lang tayo. Minsan kasi nako-corrupt. So, I'm thinking, by sharing the word of God through an account with followers who know me, ang sole reason ko lang ba is to spread the word of God to them para somehow ma-inspire sila, ma-encourage to know God deeper, or baka naman pinapakita ko lang sa kanila, pinuprove ko lang sa kanila that I'm a changed person. Yan yung dilemma ko. 'Di ba? Parang dun sa na-post ko before na sa mga churchgoers, dangerous yan yung pagiging active mo sa church. For example, server ka, choir member ka, or pastor ka, or naka-assign ka sa preparation ng lunch, or kaya yung leader ka. Let's say, leader ka ng youth, or leader ka ng mga bata, kung ikaw yung mga nagtuturo sa bata. So, when you do that, yung nagda-drive ba sa'yo is yung relationship mo with God na gusto mo talaga siyang iserve, or baka naman pride mo lang yun na gusto mong maging somehow someone sa church. 'Di ba? And yung pagpunta-punta mo ba sa church is just to grow or to cultivate your relationship with God, or dahil sa mga task mo na yon, 'di ba? So similar danger siya. Alam nyo, ngayon iniisip ko, kasi I don't use Facebook na, I don't use Instagram na for browsing, and I only access my TikTok. So I'm thinking, alam nyo, parang mas maganda pa gumawa ng isang account na walang nakakakilala sa'yo, and then you just evangelize there. Kasi yung reason mo is mafo-focus lang sa talagang gusto mong mag-share ng word ni God, kasi walang ibang factor eh. Walang ibang factor na magko-contribute sa reason mo kung bakit mo ginagawa yun. 'Di ba? Kasi wala ka namang kakilala doon, hindi mo naman para ipakita lang sa kanila, hey, I'm a changed person, I do this, mabuting tao ako, 'di ba? Wala kang pinoprove. Kasi wala ka namang kilala doon eh. Kahit ano isipin nila, you don't care because you don't know them. They don't know you. 'Di ba? Thoughts lang.